Ayon po kay Ralph Waldo Emerson, isang American poet at essayist, ang sabi niya, "The purpose of life is not only to be happy. The purpose of life is not only to be successful, but the very purpose of our life is to be useful." In short, to make a difference. Sapagkat ang goal ng bawat buhay, hindi lamang para maging masaya o matagumpay, kundi ang bawat goal ng buhay ay maging kapaki-pakinabang. Ang makagawa po ng isang pagkakaiba, hindi lamang sa ating sariling buhay, kundi maging kapaki-pakinabang din sa buhay ng iba. At bilang mga tagasunod ni Jesus, ganito din po yung panawagan sa atin. We are not only called to follow the Lord, but as we follow Jesus, we are invited to make a difference into the world. Kaya po sa ating ebanghelyo, ibinigay ni Jesus sa mga alagad kung ano ang kanyang inaasahan, ang maging asin ng mundo at maging ilaw ng sanlibutan. Mainam na alamin natin, ano nga bang katangiang taglay ng asin at ilaw upang mapagtagumpayan natin ang makagawa ng pagkakaiba sa mundong ating ginagalawan. Una, ang asin po ay may dalawang gamit. Magbigay ng lasa at ang pangalawa, patagalin ang pagkain. Sapagkat wala pong magic sarap noong panahon ni Jesus upang mapasarap ang kinakain. Wala ring refrigerator upang mapatagal ang bawat pagkain. Kaya gagamitin ng asin upang magbigay ng lasa. Gagamitin ng asin upang huwag mabulok ang ating kinakain. Kaya bilang mga Kristiyano, ito ang siyang pagkakaiba na kinakailangan natin gawin. As followers of Jesus, we can make a difference when we choose to become the modern-day salt of the earth. Magbigay ng lasa sa pamumuhay sa pamamagitan ng ating halimbawa. Makapagbigay ng kahulugan sa mga taong may pinagdaraanan. Pangalawa, bilang asin, iniiwasan ng asin na sa pamamagitan po natin makorap o mabulok ang kapwa natin. Anong ibig ko pong sabihin? Alam niyo, maswerte po ako sapagkat hindi lamang po yung mga college classmates ang malimit ko pong nakikita. Magpasa hanggang ngayon, kahit po yung mga classmates ko no elementary at high school at sa college, sa seminaryo, no, lagi po kami nagkakasama. At malimit po, simula nung maging pari ako, lagi pong sinasabi ng mga classmate ko, huwag kayong maingay, pagagalitan tayo ni Father. O kaya naman, huwag mo sasabihin yan, lagot ka kay Father. Anong ibig ko pong sabihin? Sadyang may mga grupo tayo na kapag kasama natin, instantly, nagiging mabait tayo. On the other hand, may mga grupo din tayong sinasamahan na walang ka-effort-effort ang paggawa ng kalokohan. Kaya nga po, alam niyo bilang mga asin ng mundo, huwag sanang tayo ang maging dahilan na ang kapwa makagawa ng masama. Pansinin ninyo, may mga kaibigan po tayong ganon, hindi po ba? May mga kaibigan tayong ang dali-daling gumawa ng mabuti dahil kasama natin. Pero may mga kaibigan din naman tayo na talagang hindi ka magdadalawang isip na pumili ng pagkakamali. Kaya po, ito yung unang paalala sa atin, ang maging asin ng mundo na huwag sa ating sariling pamamagitan o halimbawa, mabulok ang kapwa-tao. May kasabihan po tayo, if you can't fight them, join them. Ang buhay Kristiyano ay hindi po nakabatay kung sino ang sikat o kung sino ang mas maraming nagagawa o popular. Kundi ang buhay Kristiyano, nasa paninindigan, na gumawa ng mabuti kahit mas marami ang gumagawa ng masama. Ang sumampalataya pa rin sa Diyos kahit na mas madali na mawalan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin? Simple lamang, sa ating pagiging asin, mamuhunan sa paggawa ng mabuti. Tumaya sa pagpili ng tama.
manindigan kung ang mali ay mali. And this is the kind of difference that we can make. To stand by Jesus, even the rest of the world walks out on Him. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, mabigat ha, mabigat at nakakatakot yung paalala ni Jesus. Bakit? Sapagkat kapag ang asin, wala ng lasa. Sa madaling salita, hindi na napapakinabang. Anong ginagawa sa asin? Tinatapon. Ang asin na walang gamit, tinatapakan. Kaya ang unang paanyaya sa atin ngayong gabing ito, huwag sanang maging sa pamamagitan natin, mabulok ang ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating halimbawa, maninindigan sa kung ano ang tama at dapat. Pangalawa, inaanayahan din po tayong maging ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw, matatawag lamang pong ilaw kapag ito'y nagbibigay ng liwanag. Dahil ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag, dapat itong tumatanglaw, lalo't higit sa nababalot ng kadiliman. Alam po ninyo, yung dilim, pwede po nating ihambing yan sa kasalanan. Sapagkat ang isang tao, kapag nagkasala, hindi lamang siya napapahiwalay sa Diyos. Ang taong nagkasala, namumuhay sa dilim. Kaya't ang solusyon sa dilim ng kasalanan, simple lamang. Ang pangalawang paalala, maging liwanag ng sanlibutan. Ang isang taong nababalot sa dilim, kinakailangan niyang tanggapin ang liwanag ng Panginoon. Alam niyo, para maunawaan natin ito, may mga taong sadyang photogenic. Anong ibig sabihin ko? Yung mga taong photogenic, maganda ang rehistro ng kanilang pagmumukha sa bawat picture taking. Alam niyo, simula po nung maging pari ako, naging pong nauuso, Father, pa-picture, picture. At kapag magpipicture na po kami, ako naman magpo-post ako ng maganda, may biglang magsasabi, Father, waki. Kasabihin ko, ay hindi ho. Yung waki, pangpangit lang ho yan. Bakit? Kapag sinabi nung nakakita ng picture, bakit parang hindi ka maganda dito? Kasi waki yan, waki. Kaya pag may nagpapapicture sa akin, Father, waki po, hindi ho. Kayo po bahala magwaki. Alam ko, maayos ang itsura ko. Pero pansinin po ninyo, ang taong photogenic, hindi lang basta maganda ang rehistro. Sapagkat na salitang photogenic, dahil sa dalawang salita, photo, ilaw, genic, pinagmulan. Ibig sabihin, alam ng ilaw kung saan siya dadapos sa mukha upang maging ang itsura kaaya-aya. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ang taong namumuhay sa kabutihan, pinagmumulan ng kaliwanagan. Kaya kapag pakiramdam mo, ang buhay mo ay napakadilim na, tignan, gumagawa ka pa ba ng tama? Pumipili ka pa ba ng mabuti? Kaya nga po ito po ang siyang paalala sa atin ngayong gabing ito. Ang maging asin upang ang kapwa hindi mabulok sa paggawa ng mali at maging ilaw na siyang tatanglaw sa paggawa ng mas maraming mabuti. Alam niyo, isa po sa mga ipinagkakapuri ko, I take pride. Sa loob po ng 3 taon, dito po sa ating parokya, kapag meron pong nawawalan, halimbawa, nawala ang pitaka, mababalikan. Kasi may magsosoli. Kahit po mawala yung handheld fan, makukuha yan uli sa loob ng 3 taon. Kaya sabi ko, baka talagang sadyang mabubuti at mababait ang mga taga-Penya. Pero alam niyo, noong nakalipas na linggo, para yatang guguho yung aking pagkakakilala. Sapagkat nung linggo lamang, meron pong nawala ng cellphone. Nagmisa ako na 9:00 nung linggo. Pagkatapos ng misa, lumapit sa akin, sabi niya, Father, baka po meron pong magsole, nawawala po ang aking cellphone. Sabi ko, babalik ho yan. Dahil nga po sa aking karanasan na 3 linggo, kahit nga po yung cellphone o payong nababalikan. Pero unti-unti pong gumuguho yung aking pagkakaalam sapagkat tumatagal, walang bumabalik na cellphone. Hanggang sa sabi po nung nawalan, nakita niya, meron po tayong CCTV.
No? Kung napansin nyo dati, yung ating may CCTV nandito. Pero sabi niya, Father, reviewin po natin. No? Ni-review po namin, but unfortunately, yun ang pagkakamali ko. Nung nalagay, kasi first time po merong mawawalan na hindi pa nababalik, so first time ko rin pong sisilipin kung paano yung recording. But unfortunately, nung nalagay po yung cellphone dito, nakaharang po itong white na speaker at yung banderang kulay green. Itong banda pong ito, kitang-kita po yan. Kapag zoom in nyo po yung camera, kapatid, kahit tigyawat mo, kitang-kita. Pero dahil po doon nakaupo sa bandang dulo sa may Nazareno, yung nawalan, doon na po, blind spot, hindi na makikita. Kaya sabi ko, patay. Parang masisilat yata ako. Hindi mapapangatawanan mabubuti ang mga taga Peña, Francia. Pero alam ninyo, mga ilang sandali na nakakalipas, tinawagan yung cellphone, naka-off na. Naka-off. Sabi po na may-ari, naku, Father, mukhang nawala na po. In-off na po yung cellphone para hindi po matawagan. Pero salamat sa Diyos. Tumatakbo. Kilala niyo po si Lobat? Yung babae nakaupo dito kanina. Lumabas na ho siya eh. No? Si Lobat. No? Parishioner po natin yan. Hindi ko maintindihan bakit Lobat ang tawag sa kanya. No? Tinanong ko po yung mga sakrisan dati, anong pangalan ni ating lagi nasa patio? Ay, Father, Lobat po. Sabi ko, bakit Lobat? Wala po siyang energy. No? Pero, tumatakbo po siya. Father, cellphone. Binabalik niya yung cellphone. What's the story behind? Itong si brother na nawala ng cellphone, nandun sa may bandang dulo, nilagay ang kanyang cellphone para mangumunyon. Pagbalik niya, wala na ang cellphone. Ito pong si Lobat, no? Si Lobat po, hindi po normal yung kanyang pag-iisip. Kinuha. Marahil siguro, naging interesado si Lobat, umuwi ng bahay. Sabi niya doon sa kanyang mga kaibigan, may cellphone ako. Sabi nung kanyang mga kaibigan, hindi ko na lamang papangalanan, ibenta natin. Pero alam niyo, ang sabi daw po ni Lobat, base sa kanyang kwento, hindi, magagalit si Father. Ibabalik ko ang cellphone. And true enough, fast forward, naibalik ang cellphone. Alam niyo, nung tinatanong ko po si Lobat, sabi ko sa kanya, bakit mo binalik ang cellphone? Alam niyo, hindi kayo mga naniniwala. Ang sabi niya, kasi Father, kapag nasa patio ko, hindi mo ko pinapaalis. Kasi po, Father, pag po nagugutom ako, binibigyan mo ko ng pagkain. At ngayon akin napagtanto, pwede palang makagawa ng mabuti, hindi dahil kay mabuting tao. Pwede palang makagawa ng mabuti ang isang taong nakaranas ng kabutihan. Kaya malimit ko po itong sinasabi, yung mga taong masusungit, hindi sila masamang tao. Sadya lamang hindi nakaranas ng kabutihan ng kapwa-tao. Kaya nung nalaman ko po yun, si Lobat, hindi siya kagaya nating normal. Pero, kaya niyang maging ilaw, kaya niyang maging asin. Ang nakakalungkot, tayo mga normal, I don't think, kung yung mga nagsabi kay Lobat, ibenta natin. Goodbye cellphone. Wala nang cellphone na mababalik. Kaya ngayong gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid, huwag lamang natin simpleng hingin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo kong maging asin. Lord, tulungan mo kong maging ilaw. Kundi isang simpleng panalangin. Ano yon? Panginoon, kapag nagbigyan ako ng pagkakataong gumawa ng mabuti, kapag dumaan ng pagkakataon na pumili ng tama, bigyan mo ko ng lakas upang ito'y aking magawa. Bigyan mo ko ng biyayang mapanindigan na huwag sa aking pamamaraan mabulok ang kapwa. Bigyan mo ko ng biyaya na maging tunay na ilaw sa aking kapwa nang sa gayon, hindi ang sarili ang mapapapurihan, kundi ang Diyos
na siyang nagpapala. Mantakin ninyo, totoo talaga, na sa Peña, ang bawat parishioner nagsisikap maging mabuting tao. Ngayon, kung mapapansin ninyo, iniba ko po yung ayos ng pagkakalagay ng CCTV. Ayun na po siya. At meron pa tayong dinagdag sa loob ng ating simbahan. Ano yun? Yung 2 paskil, CCTV in operation. Bakit ko po siya nilagay? Alam niyo, napaka-powerful po ng 2 paskil na yan. Para akong si Big Brother, no? Nasa akin po yung control, no? Kaya kapag kahit hindi ako nagmimisa, no, pinapanood ko yung mga tao. At kahit po izo-zoom in ko po, totoo naman, kahit po yung mga tigyawat ang nasa likod, kitang-kita ko. Pero ba't ko po kinakailangang ilagay yung CCTV in operation? Simple lang. Huwag tayong maging dahilan upang ang kapwa magkasala. Meron tayong kasabihan sa Ingles, have faith in God, but lock your car. Have faith in Jesus, but protect your valuables. Kasi baka po pag iniwanan niyo yung cellphone ninyo, o kaya iniwanan sa isang tabi yung inyong pitaka, at ang kapwang katabi nagdadasal, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pambayad ng Meralco. Nakita niya yung pitaka ninyo, sabihin niya, Lord, ang bilis ng sagot, ha? Oo, may tayong CCTV, pero ingatan po natin yung ating mga gamit. Huwag po natin ilagay sa alanganin yung kapwa upang pagdalawang isipan ang paggawa ng mabuti at tama. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, napakaganda nung sinabi ng isang kanta, it is better to light one little candle than to stumble in the dark. Harinawa, magpatuloy ang kaliwanagan ng bawat isa sa Peña sa pamamagitan ng paninindigan sa paggawa ng mabuti at tama. Nang sa gayon, ating mapangatawanan, ating mapagtatagumpayan ang paanyaya ni Jesus na maging asin at ilaw. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyaya o panalangin natin ngayong gabi. Panginoon, sa pamamagitan ng pagiging asin at ilaw, bigyan mo ko ng sapat na lakas upang aking mapanindigan ang pagpili sa tama at ang pag-iwas sa mali. Amen.